Miss Kat, nung tinawagan ka ni Mayor Alice na naghahanap ng abogado outside Banban, ang instruction niya sa'yo ay kausapin si Miss Cheryl dahil may abogado kang hahanapin. At alam mo ba, by that time, nawala na siya sa bansa? Hindi po, Your Honor. Alam mo ba na yung pinapagawa sa'yo ay hindi ka ba nag-isip? Ang daming abogado sa Bamban, bakit maghahanap sa ibang lugar ang abogado? Ang alam ko po, Your Honor, dahil pag nakita pa lang po yung name ni ma'am, ayaw na po ng lawyer. Kaya direct instruction po si ma'am, natawagan ko po si Ma'am Che. Dahil walang lawyer na gagawa nung gustong pagawa ng iyong principal. Is that a correct statement? Siguro po, Your Honor. You think it is because otherwise, you would just probably tell your principal na, ma'am, bakit pa tayo hahanap sa iba at lalayo tayo? Hindi mo na ginawa yon sapagkat alam mo rin, walang gagawang abogado na gusto ng iyong amo. Is that correct? Yes po, Your Honor. Tsaka Okay. yun po yung instruction niya, sumunod lang po ako. Yes, the instruction na sumunod ka. And I wanted to protect your rights dahil sinabi mo, instruction ng amo mo, parang wala kang magawa kung hindi sumunod. Kahit alam mo na parang hindi tama itong gagawin mo. Well, whether you're in the country or not, pwedeng guilty kayo sa human trafficking. Madam Chair, Babalikan namin. sigurado SP ka ba pro na tempore. si Alice Go yung tumawag sa'yo over the phone? Yes po, Your Honor. Siguradong sigurado ka? Opo. Madam Chair. Salamat, SP Pro Tempore. Huling tanong ko, Mayor, dun sa mga naunang photo, no? Yung pagsuot ng t-shirt ng isa't isa, may couple shirts, yung pagpunta nyo sa Victory Caravan ng isa't isa. Close enough ba kayo ni Guo Huaping na mapapirma yung kinakilalang kapatid o kamag-anak niya dun sa mga joint businesses ninyo? Ano pong close po yun, Madam Yun Chair? po, close enough ba kayo na may mga joint businesses na inyong dalawa na ang pumipirma sa papeles ay si Sheila Guo? Ay wala po, Your Honor. Wala pa rin. Okay po, actually Mayor, sa totoo lang, kasi yung mga naunang tanong namin, isa sa pinakasimpleng sagutin ng totoo sana. And actually, wala po akong pakialam kung meron man kayong romantic relationship. Wala po akong pakialam doon. I am interested, we are interested in the possibility of your criminal relationship. Kaya inuna na namin yung mga tanong na ang dali sanang sagutin ng totoo sa mga litratong iyon. Ang pinaka-interest ko po ay kung may sabuatan kayong dalawa para sa kadiliman at kasamaan. I want to explain my keen interest in your relations with Guo Huaping. At ipapakita ko ngayon ng ito, ang affidavit na ito. Okay? And for the record, we are flashing this with the consent of his lawyer, no? Yung affiant. Niredact pa namin yung ilang mga detalye para sa sarili niyang seguridad. Okay? Ayon dito po, Mayor, sa affidavit na ito, yung staff ninyo ang nag-arrange ng notaryo ni Alice Guo o Guo Huaping sa petsa na wala na siya dito sa Pilipinas. Ha? Mamaya po babalikan ko pa yung affidavit na iyan. Pero dun muna tayo sa inyong business relationship. Basahin ko lang yung ilang bahagi ng affidavit kung mabasa ko. Medyo maliit. Pwede bang lakihan natin? Okay, ayon sa affidavit na ito, on or around January of 2024, Ms. Ordonia mentioned in confidence in one of our conversations that Mayor Guo and Mayor Kalugay all right. On or around August 12, 2024, Ms. Ordonia called me, yung affiant, asking if I knew a notary public who would be able to notarize an affidavit for an unnamed person and asked for assistance to facilitate the same.
On August 13th, 2024, Ms. Ordonia called to make arrangements to pick up the document to be notarized. Ms. Ordonia instructed me to go to Concepcion Road, Concepcion Tarlac, to meet the person whose affidavit would be notarized. She also gave me the number of a certain Kath to coordinate with. On August 14, 2024, I arrived at the meeting place at around 8:30 a.m. At around 11:15 a.m., I received a call from Kath to inform me that a certain G will bring the document to me. At around 11:30 a.m., G handed the document to me, and I learned that the name of the affiant is Alice Leal Guo. I noted to G that the document was unsigned and asked that the affiant sign the document. G went to a vehicle across the road to have the document signed by the passenger. The passenger of the vehicle rolled down the window and waved at me. From afar, I saw the resemblance of Mayor Alice Guo and waved back. The passenger rolled the window back up. G approached me with a signed document and they all left with the vehicle. So ito po yung, tapos maya't maya sa affidavit, I called Kath to request that Mayor Alice Guo call me so that the Attorney Galicia, could be reassured that the affidavit is being executed voluntarily and that she is still in the Philippines. Mayor Alice Guo assured me and Attorney Galicia that she executed the affidavit and that she is in the country. At around 8 p.m., I left Bulacan to go to 7-Eleven Capas Tarlac and deliver the document to G. I am unaware if she was accompanied by any other person. So, according to this, Mayor, your staff, si Ms. Medina, arranged the notary of Guo Huaping on a date. She was not here in the Philippines. Mamaya po, babalikan ko, Mayor, ang affidavit na ito. Pero dito muna tayo sa inyong business relationship. Business partners po ba kayo ni Guo Huaping, Mayor? Madam Chair, wala po kaming kahit na isa po na business partner po. Naku, Mayor, kunin niyo yung pagkakataon yung mga susunod kung tanong para sumagot ng totoo po. You are under oath at hindi lang po itong huling dokumento ipapakita ko at namin sa inyo, ha? Madam Chair. Yes, SP Pro Tempore. I would like to remind the good mayor of Sual, Pangasinan, if you keep on lying before this committee, I might force to cite you in contempt. Sinungaling na nga itong girlfriend mo. Sinungaling ka pa rin. Sabi mo lang buong katotohanan. Ha? Mic niyo po. Your Honor, hindi po ako sinungaling at hindi ko rin po siya girlfriend, Your Honor. We. Opo, Your Honor. May asawa ka ba? May kinakasama po ako, Your Honor. Yung asawa mo? You Na-annulled- married? Yung una po, na-annulled na po, Your Honor. Tapos may kinakasama po ako. Ayan. May kinakasama ka? Opo. Kilala ni Miss Alice? Hindi ko po alam kung kilala po niya, Your Honor. Sa tingin mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Alice, kilala mo yung kinakasama niya? I refuse to answer po. Bakit? Tinatanong ko lang. Why do you refuse to answer? It's just a simple question. Come answer. Guo Huaping, on what grounds are you not answering the question of the SP Pro Tempore? Sen, hindi ko po kilala. Ano daw? Hindi niya kilala. Okay. Salamat, SP Pro Tempore. Mayor, kung wala kayong negosyo ngayon, meron ba kayong may mga negosyo dati? Madam Chair, wala po kaming negosyo kahit na dati po, Madam Chair. I really regret yung ganitong line of answering nyo, Mayor. Ito, meron po akong info-flash ngayon. Mga dokumento po. Kung wala kayo negosyo, ikaw may negosyo Yes, ka SP Pro sarili? Tempore. May negosyo ka sarili? Yung sa'yo lang? Meron po, Your Honor. Marami. Hindi po, sa tracking po. Tracking? Opo. Ano pa? Merchandise? Wala po, tracking lang po, Your Honor. Fish farm?
Wala rin pong fish farm, Your Honor. Talaga? Opo. Wala ka fish farm? Wala po, Sige. Your Honor. Okay. Well, salamat SP Pro Tempore. Speaking of fish farm, di ba ang karamihan po dito, Mayor, sa pina-flash ko po ngayon, ay pinagsama-sama ang mga pangalan nyo ni Guo Huaping o Alice Guo. Tingnan nyo po, AC Aqua Farm, D Aqua Farm, Lixel Fish Farm, Dongguo Fish Farm, Guko Aqua Farm. Madam Chair, Yes, yung SP Pro AC, Tempore. I think stands for Alice and Kalugay. Very possible, SP Pro Tempore. Ha? Yung D Aqua Farm, Dong. Lixel, Alice, LIC, and Liceldo. Donggo, Dong, and Go. Tinalo nyo pa si Dong yan, ha? Guko. Ha? Siguro stands for Go and Kalugay. Oh. Madidinay mo pa ba ito? Wala po kung ganyang negosyo po, Your Honor. Sinungaling to. Hindi po ako Sino itong si nagsisinungaling, Your Efren Honor. Singeo? Ha? Sino to? Mayor? Hindi ko po naintindihan po, Your Oh, Honor. Cheryl Medina. Oh, Si- Cheryl. Cheryl Medina. Si Ate Chi po yan. Oh, Cheryl, sana. Okay. Ikaw ba may-ari ng D Aqua Farm? In-apply ko po yan dati, Your Honor. I am asking you, are you the owner? Wala po kasi. It says Hindi here po. in the... It's not operating, Your Honor. Maliwanag na ano, ini-endorse pa ng mayor mo. Your Honor, wala pong nag-operate na Sa Sangguniang ganyan. Bayan. Ha? Hindi po natuloy, Your Honor. What do you mean hindi natuloy? Kasi nung malaman ko na hindi pala pwede ang empleyado na magkaroon ng business na ganyan, hindi ko na po tinuloy yun. But your mayor, si Mayor Mayor ano ba? Kalugay, endorsed it to these members of the Sangguniang Bayan in your own town. Oh. At Sa- saka Miss Cheryl, yung isang unit dyan, kung saan nakalagay kayong owner ng 15 units, yung isang unit, ang halaga ay 2 milyong piso. Kaya nga so po, Your 15. Is- Miss Cheryl, so may 30 million pesos ba kayo para dyan? No, Your Honor. Isang unit lang po sana yung susubukan namin. Kaso po, hindi po pwede ang empleyado, kaya hindi po natuloy. Hindi pwede ang empleyado sa isang unit. Nailagay Hindi pa po. kayong owner ng 15 units. Paano po nangyari yan? Application lang po yan, Your Honor. What do you mean? This is an official document, Madam Cheryl. Yes po, Your Oh. Honor. And the SP Pro Tempore and Sen Joel, ang nagre-request pa dito, respectfully endorse the application, ay si Mayor Kalugay din. Ang, kumbaga, ang chief executive mo dun sa inyong munisipyo. Mayor, hindi ba itong lahat ng mga pangalang ito, pati yung D Aqua Farm na may 15 units, si Cheryl Medina sa Bakiwen, ay talagang mukhang pinagsamang mga pangalan nyo ni Guo Huaping, Mayor? Mic nyo po. Hindi ko po alam, Your Honor, po na ganyan po yung mga... Madam- Nako, Mayor, a little more honesty po. You are under oath. Isang related question kay Madam Chair, Senator I'll ask Joel. Miss Cheryl. Kasi, Miss Cheryl, sabi mo kanina, ikaw ang nag-facilitate nito, ikaw ang nag-apply, ikaw ang nasa official document, Madam. So, what are you telling us? Alam mo, before you answer, no, I just want you to know this. Hindi ka sasagipin ng sino mang nasa paligid mo. Ang sasagip sa iyo yung magsasalabi ka ng katotohanan. Sige, anong participation mo dito? Bakit ikaw ang owner? Wala ka namang kamong ganong kalaking pera, pero nandyan yung pangalan mo. Yes po, Your Honor. Ako po yung nag-apply talaga po. Hindi ka inutusan ni Mayor na maging Hindi po- dami. Hindi po talaga, Your Honor. Sinong nakaisip nito? Ikaw talaga? Yes po, Your Honor. Ikaw ang nakaisip nito. So ito, pag involved to, ikaw ang kukulong namin dito. Yes po, Your Honor. So ikaw nakaisip. Yes po, Your Walang tumulong sa yung mag-isip. Wala po, Your Honor. Pero ini-endorse ka ng mayor mo. Kasi Hindi ka tinutulungan ng mayor mo. hihingi po talaga kasi ng endorsement sa Mayor, Your Honor. Nagkataon lang to lahat. Isa lang po kasi yan, Your Honor. Yung unit na yon, 15 po yung ia-apply.
Pero ang balak ko po sana, isa lang po, Your Honor. So ikaw lahat ang nakaisip nito? Hindi, yung sa akin lang po, I'm speaking for myself. At itong lahat na ito, hindi mo kilala itong mga Efren, Rowena Cruz, Arlene Pantaleon, Kent Koo, wala kang kilala Hindi, dyan? wala po. Senator Joel, bago natin Sige po. iwan yung D Aqua Farm, Ms. Cheryl, hindi po natapos sa application lang na endorse ni Mayor Kalugay. Meron pong kopya ang komite ng DTI na certification na D Aqua Farm is issued to Cheryl Ordonia Medina, dated June 14, 2022. Pirmado pa ng dating DTI Secretary Lopez. So ito po yung na-issuehan ng certificate ng DTI. So hindi po hanggang application lang, na-aprubahan ng DTI. Yes po, Your Honor. Ako po yung nag-apply talaga. Hanggang DTI, hanggang fishery privilege pa nga po umabot po ako, Your Honor. Yes, and alam naman ng lahat ng empleyado sa gobyerno, let alone opisyal sa gobyerno, alam na alam nyo bilang senior staff, hindi talaga pwede mag-apply, ma-issuehan ng certificate kung kayo ay government employee, ni sa isang unit, ni sa maraming unit. May kopya din po kami mula sa Office of the Sangguniang Bayan ng Suwal, Resolution number 2022-243, granting a provisional fishery privilege to D Aqua Farm for year 2022 for 15 units at Barangay Baciden. Signed ni Wilma Asuncion, Secretary to the Sanggunian. So hindi po naiwan sa isang application. May at least 2 pang signed documents mula DTI at mula mismo sa inyong Sangguniang Bayan. Ang date po ay 5th day December 2022. So after itong June, na-issuehan ng certificate in your name para sa D Aqua Farm ng DTI, half a year later, umaandar pa yung proseso. Resolution po ng Sangguniang Bayan. So inyo po talaga ito in at least 3 documents we've presented so far, Ms. Cheryl. Yes po, Your Honor. So, and Madam Chair. kanina sabi nyo, alam nyo, hindi pwede ni isang unit. Pinagpatuloy pa rin ninyo. SP Pro Tempore. Madam Chair, I move that we require her to submit her salad before this committee. Yes, thank you, SP Pro Tempore. The chair was about to ask you, Ms. Cheryl, kung itong D Aqua Farm ay nasa SALN ninyo, pakisubmit nyo yung mga SALN ninyo sa the last several years dito sa aming komite. Can you do that? Yes, SP Chair, Pro when she Tempore. started working for the government, Anong taon nga po kayo nagsimula kay Mayor Kalugay? Year 2020 po ba yon? From 2019 the last yun. hearing? From 2019. So can you please submit your mga SALN mula 2019 hanggang yung pinaka-recent na submission ninyo? Yes po, Your Honor. and I surmise, salamat. Yes, Madam SP Chair, Pro that Tempore. itong mga negosyo nitong sila Mayor, nila Alice, I surmise that itong mga businesses ito, front lang to for possible money laundering purposes. Ms. Cheryl. Pakiulit po, Your Honor. SP Pro Tempore. Well, no, hindi naman. I think the SP Pro Temp is asking if you know all about the business interests of your principal. No, Your Honor. You have no idea. Wala po, Your Honor. Hindi mo nakikita kahit kailan o naririnig si Guo Huaping, si Alice Go sa SWAL? Nakita ko po, Your Honor. Madalas? Madalas. Hindi naman po ganun kadalas, Your Honor. Hindi madalas I'm sorry. Sige lang. Miss Cheryl, mas madami pang alam yung ordinaryong tao sa SWAL kaysa sa'yo. Wag mo kaming ganyanin. Kasi lahat ng natanong namin doon, alam. Ikaw Yes po, Your sasabihin, Honor. so Pumupunta ngayon, po siya alam mo doon. na rin. Alam mo na. Ang point ko lang, sabihin mo sa amin dito, ano pa ang alam mo other than lagi mo silang nakikita, lagi mo silang magkasama, alam na alam mo, hindi ka nagugulat sa mga litrato na pinakita ni Senator Jinggoy, Senator Riza, hindi ka na nagugulat kasi alam mo na lahat yan eh. Ang tanong namin sa iyo, anong alam mo sa mga business interest nila? Sa business interest po, wala po talaga, Your Honor. Romantic interest na ang alam mo? Hindi ko po kasi nakikita na ganun eh. Naniniwala ka na may relasyon sila? Wala po, Your Honor. Naniniwala po akong wala.
In Maniniwala fact, kang wala. Miss Cheryl, at ito, mabigat, babalikan natin yung una naming mga tanong kina Mayor. In fact, may nakuha po kaming impormasyon na kayo mismo ang nagsabi sa kanila na girlfriend ni Mayor Kalugay, si Guo Huaping. Bukod pa dyan, kinwento nyo pa raw sa kanila na may anak silang dalawa. Ay, wala po. Anong masasabi nyo po tungkol dito? Ay, wala po, Your Honor, wala po. Okay, you are under oath, Yes reminding po, Your you. Honor. Miss Cheryl, ibig sabihin, hindi lang kayo ang fina-fact find namin dito. Marami pa pong nagsasalita at corroborate namin. And for the record, Miss Cheryl, hindi kayo ang target namin, ha? Gusto naming tukuyin kung kayo ay ginawang dummy ni Mayor Kalugay. Pero madadawit po kayo kahit sa alam naming ginawa nila kung hindi kayo magsasabi ng Madam totoo Chair, sa if I amin. may just Senator continue Joel. just one last. Miss Cheryl, nung una gusto ka namin dahil akala namin magsasabi ka ng totoo. But just to tell you frankly, no, pati ikaw talagang madidiin ang gusto dito. If you're saying na wala kang alam, wala silang relasyon whatsoever, sige, panindigan mo ngayon to. Bakit ikaw ay tumawag at tumutulong para maghanap ng abogado na magnonotaryo na nandito si Guo Huaping o si Alice Guo kahit alam nyo na wala siya? Bakit ikaw tatawag ng ganun? Kung totoo na wala naman, magkaibigan lang, regular lang na magkaibigan, yung principal mo, si Mayor Liseldo at si Alice Guo. You will walk the extra mile of looking for a lawyer that could actually notarize a public document, whether or not nandito o wala yung principal? Why would you do that? Miss Cheryl, Nagtalong lang po kasi sila, Your Honor. sinong Parang sila? Si Kat po. Yon. So at least ito yung unang totoong sinasagot nyo sa amin ngayong hearing. Tinawagan kayo ni Kath Yes po, para Your Honor. maghanap ng notaryo para sa affidavit ni Guo Huaping. Bakit feeling nyo obligado kayong sumunod pagbigyan yung hiling ni Miss Kath? Hindi po. Tumawag po kasi siya. Ang sabi lang niya sa akin, naghahanap sila ng lawyer na magnonotaryo. Kasi wala daw silang makita na magnotaryo. Parang ganun. Sa buong Hindi ko, basta ganun. Bamban, wala silang makitang abogado? Bakit sa lahat ng chief assistant ng mayor, hindi lang sa Tarlac, sa Pangasinan pa, bakit sa inyo tumawag si Miss Kath? At bakit feeling nyo obligado kayong tulungan siya sa hiling niya? Hindi ko din po alam, Your Honor. Basta ang Tulo- sabi lang po, kung pwede, kung merong kilala, sabi ko walang kilala sa SWAL. Don't Miss- fool us, Miss Cheryl. Kath. Don't fool us. Oo, Miss Kath. Kilala mo, alam mo Sen. na Joel. gustong gumawa ng kalokohan ito. Alam mong gustong gumawa ng kalokohan ito. Nagdirekomenda ka ng abogado na po pwedeng gumawa ng kalokohan nila. Miss Kath, kasasabi ni Miss Cheryl na humingi ka ng tulong sa kanya kung kanino pwedeng magpanotaryo. Bakit din, no? Tanungin ko sa inyo, yung tinanong ko sa kanila ngayon lang, bakit sa dinami-dami na pwedeng hinga ng tulong, bakit kay Miss Cheryl pa na Chief Head Executive Assistant ni Mayor Kalugay, bakit sa kanya pa tumawag, Miss Kat? Your Honor. Yun po yung instruction po ni ma'am. Si Miss Yes. Mayor Alice ang Yes. nag-instruct sa inyo. Opo, Your Honor. Tawagan si Miss Cheryl. Okay, so siya talaga. At so kaya yung tanong ko kanina kay Mayor, parang hindi totoo yung sagot nila kasi tanong ko, close ba hindi lang silang dalawa bilang business partner o kung ano pa man, close pati kayong mga staff. Kasi unang may importanteng kailangan si Guo Huaping ay in-instructionan kayo tawagan no other than Miss Cheryl na nagtatrabaho kay Mayor Kalugay. So, close ba kayo, Miss Kath at Miss G, kay Miss Cheryl? Kayo po ay nagtutulungan sa mga trabaho ng mga principals ninyo? Hindi po, Your Honor.
Hindi, Hindi alin? ano? Hindi po kami close. Hindi kayo Yes close? po, nag-uusap lang po kami kapag may instruction po si ma'am. Kaya nga po, kung may instruction si ma'am sa inyo ni Miss G or kung may instruction si Mayor kay Miss Cheryl at kailangan huminang tulong sa ibang staff, kayong tatlo ang pinagtutulong sa isa't isa, tama? Opo, Your Honor. Ayun. Okay, salamat. Madam Chair. Miss Kath, makatotohanan ang sagot nyo sa amin yun. Sana sumunod yung principal nyo si Miss Guo Huaping. And paano, before I call upon the SP Pro Tempore, paano kayo in-instructionan ni Mayor Alice that time na magpatulong kay Miss Cheryl maghanap ng notaryo? Tumawag po siya, Your Honor. Tumawag sa telepono. Yes po. Nasan siya noon nung tumawag siya sa telepono? Ay, hindi ko po alam, Your Honor. Hindi nyo alam? Hindi po. Talaga, nagsimula na kayong magsabi ng totoo ha. Ipagpatuloy nyo yan ha. Yes Huwag po. kayong magsimula sa totoo and then mamaya magsisinungaling din. Opo, Tulad Your ng ibang mga principal nyo rito. Yes po. Miss Kath. Okay? Madam Chair. Yes, SP Pro Tempore. Madam Alice, totoo ba yung sinasabi ng iyong sekretary na tinawagan mo siya para tawagan si Cheryl? Huhoping. Sen, I think meron na po akong na-file po na kaso po sa akin sa DOJ po. So, Tinatanong lang ni SP Pro Tempore kung yung tungkol sa tawag nyo kay Miss Kath para magpahanap ng notaryo. yes po, Your Honor. Did you call her? May na-file na po, kaya I invoke my right po. Is that an incriminating question? I don't think that is an incriminating question. Ano ba yung kasong sinasite nyo sa DOJ Anong na case? incriminating kung sagutin nyo Attorney. yung tanong ni SP Pro Sige Tempore? na, attorney, wag mo naman pigilan yung kliyente mo na mag... Regarding po sa DOJ po, human trafficking po. So, paano konektado ang human trafficking case dun sa kung tumawag kayo kay Miss Kath para magpatulong kay Miss Cheryl magpahanap ng Regarding notaryo? po doon sa yung notary po. Well, whether you're in the country or not, pwedeng guilty kayo sa human trafficking. Simpleng tanong kung tinawagan nyo nga ba si Miss Kath. Tinawagan nyo ba si Miss Kath? I invoke my right po. Miss Kath, matanong lang, kasi mamaya may tanong din kami tungkol sa mga lookalikes eh. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit ni Guo Huaping? Kasi remember yung binasa kong mga bahagi ng affidavit, sinabi nung affiant kay Miss G, hindi pa ito pirmado, itong affidavit, papirmahan dun sa affiant, no? Kay Alice Leal Guo daw. And then meron lang nagbaba ng bintana, pero sa malayo, kumaway, akala niya si Alice Leal Guo. Then pagbalik ni Miss G ng dokumento sa kanya, pirmado na. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit? Kasi alam namin wala na si Guo Huaping sa Pilipinas noon. Hindi po, Your Honor. Hindi kayo ang Hindi pumirma. I'm reminding you to Yes. keep on speaking the truth, ha? Tulad Yes nung po. simula nyo kanina. ha? Madam Chair, Babalikan namin. sigurado SP ka ba Pro na Tempore. si Alice Go yung tumawag sa'yo over the phone? Yes po, Your Honor. Sigurado ka? Opo. Ano yung specific instruction niya sa'yo? Tinawagan niya po ako. Tawagan ko daw po si Ma'am Che kung may kilala daw po na lawyer na magnonotaryo po. Okay, Madam Alice, wala ba kayong kilalang abogado ron sa teritoryo mo, sa Bamban? That is a simple question. Do not ask your lawyer. Guo Huaping. Sen, I refuse to answer po. May kaso na po That final is po sa not an akin. incriminating question, Madam Alice. Tinatanong ko lang kung wala ba kayong mahanap na abogado sa teritoryo mo. And mayor ka dun eh. Imposible mo lang abogado dun. Regarding po kasi dun sa question niyo po na lawyer No, I'm po just asking if ay... there are lawyers in your town. May mga abogado ba sa Bamban? Meron naman Oh, po. bakit tinawagan mo pa si Kat at inutusan mo tawagan si Cheryl para maghanap ng abogado? Why not in sorry your po, I own refuse to hometown? answer po. Ha? Sorry po, I invoke my right against self-incrimination po. Dahil ba alam ng buong bayan ng Bamban na wala na kayo doon? Kaya nagpahanap kayo ng abogado sa labas? Dahil may na-file na po na kaso po, I invoke my right po. Sorry Dahil po. may ipapagawa siyang illegal. Senator Joel. Miss G, sino yung nasa van noon nung
pinapipirma yung affidavit na hindi pa pirmado ni Alice Leal Godao. Sino yung nasa van? Good morning po, Your Honor. morning. Wala namang pong van, Your Honor, actually. No. Sabi nung affiant namin na pinagkakatiwalaan na namin dahil nagsasabi na ng totoo mula sa simula, na napansin niya yung affidavit, di umano ni Alice Leal Go, walang pirma. So, binalik niya sa'yo, sabi niya, Miss G, papirmahan niyo to. Then, dinala niyo sa isang taong nakasakay sa van, nagbukas siya ng bintana, kumaway dun sa affiant, ibinalik mo daw, binalik mo. Kasi dun sa natanggap din namin kopya nung affidavit, pirmado na, bigla magic. Sino? Sino yung nasa van noon? Your Honor, unang-una po, nandito po ako para magsabi po ng totoo. Hindi po para anuhin yung kasinungaling. Okay, mabuti, Opo. mabuti. Yes po, So Your kung Honor. hindi van man yun, kung anong sasakyan, it doesn't matter. Sino yung tao sa sasakyan? Your Honor, ganito po yung kwento. Tinawagan po ako ni Kat. Ang sabi po ni Kat, may instruction daw po si Ma'am Alice na i-meet ko po yung tao doon sa Kapas po. Sinong tao yun? I think po yung tao na yun is yung, hindi ko lang po sure, is si Kadante po. Kadante, po. yes, Siya po tama. yung tao, opo. Okay. Ang instruction po ni Ma'am Alice is, i-meet ko po, kasi naghintay na po siya ng mga ilang oras. Totoo. Opo. Sabi po ni Kat sa akin, i-meet ko daw po sa Kapas para mag-lunch. Kapas, Tarlac. Yes po, Your Honor. Para mag-lunch po. Dinala ko po siya sa isang restaurant po sa, I think, Kapas or Concepcion po. Anong restaurant yun? Pwede po bang sabihin, Your Honor, yung... Sorry? Pwede pong banggitin. Yes, of course. Restaurant lang yan. Ano yan? Rustica Kapas. Rustica Opo, Kapas. hindi ko po sure Okay. yung address, Your Honor. Rustica is in Okay. Concepcion. Parang po, hindi ko po Concepcion. sure. It's in Concepcion. Sorry po. Okay. Yeah. Tapos, Opo. Ngayon po, nag-lunch po kami doon. Tumawag po sa akin si Kat kung pwede pakuha mo na sa driver mo yung affidavit. Yun po yung totoong kwento, Your Honor. Pero yung sinasabi po na van at merong pong kumaway doon sa van is hindi po totoo. Bali po, Your Honor, saan kinuha yung affidavit? sa bahay po nila Kat kinuha ng driver. Sa bahay ni Nakasama ko. Kath? Yes po. Your Tapos? Honor. Yung nangyari po, Your Honor, never pong na-meet ni Kat yung Kadante. Ako lang po yung na-meet ni Kadante that time. Yun po, Your Honor. Tapos hindi po totoo na yung documents po ay sinabi po sa akin nung Kadante na hindi pa po siya signed. Sorry, Miss Gia, kasi naniniwala na kami kay Kadante. At pinakita ko nga yung kanyang affidavit na may pagpapayag ng kanyang abogado. So hindi lang si Kadante, pati yung abogado niya ay naninindigan sa katotohanan ng kwento niyang iyon. Yes po, Your Honor. Pero ako po, So Your bakit Honor, kami dapat maniwala sa iyo kaysa kay Kadante? Opo. Ako po personally, Your Honor, inutusan lang po ako ni Kat. Yung documents po na yun, Your Honor, is kumain kami sa Rustica. Ngayon, dumating po yung driver ko po na dala na po niya yung affidavit. Signed na ba yung affidavit? Pumasok po ako sa sasakyan, Your Honor, yung gamit po na ng driver, which is nandun po yung affidavit. Signed na ba yung Yes affidavit? po, Your Honor. Sinong nag-sign ng affidavit? Hindi ko po alam, Your Honor. Nakita mo bang sinign yung affidavit? Hindi po, Your Honor. Signed na po yung documents. Then tinignan ko po yung documents po mismo doon. Tinawagan ko po si Kat to confirm kung ito po yung ibibigay ko kay Kadante. Pwede mo lang Ibang-iba yung kwento. SP pro tempore. Ipetsa lang. August Anong petsa 4. nung pinirmahang affidavit? Nung binigay ko po kay Kadante is August 14 po yata. August 14 po. 14. Ang affidavit na meron kami kay Kadante na ipinakita ko kanina, September... No. August 13 or 14? Oo, pero ito. Okay, August 14. Anong petsang sinabi mo, Miss G? August 14 po, Your August Honor. 14. Opo, Madam Chair. Okay. Sige, babalikan namin iyan kasi importante sa amin yung kwentong yan at yung pagkapirma o hindi pa pagkapirma ng affidavit at sino ang pumirma niyan. Kasi yung panahong yon alam namin, wala na dito sa Pilipinas si Guo Huaping. Yes, And ma'am. I'm reminding you, Miss Gia, tulad kay Miss Kat, magsabi kayo ng totoo. Kasi hindi rin kayo ang aming target tulad ni Miss Cheryl sa pagtatanong na ito. Gusto namin i-establish ano yung mga ginawa ng mga principal ninyo. Pero pag nagsinungaling kayo sa komite namin, pati kayo madadamay, pati kayo mapaparusahan.
Mayor, ituloy ko Madam po. Chair, can I just... Related question kay yes, Senator Joel. Yes, kay Ms. Kat, no? Kasi para lang ma-establish, Madam Chair, yung pagtawag ni Mayor Alice sa kanya. Ms. Kat, nung tinawagan ka ni Mayor Alice na naghahanap ng abogado outside Banban, ang instruction niya sa'yo ay kausapin si Ms. Cheryl dahil may abogado kang hahanapin. At alam mo ba, by that time, nawala na siya sa bansa? Hindi po, Your Honor. Alam mo ba na yung pinapagawa sa'yo ay hindi ka ba nag-isip? Ang daming abogado sa Bamban, bakit maghahanap sa ibang lugar ang abogado? Ang alam ko po, Your Honor, dahil pag nakita pa lang po yung name ni ma'am, ayaw na po ng lawyer. Kaya direct instruction po si ma'am, natawagan ko po si Ma'am Che. Dahil walang lawyer na gagawa nung gustong pagawa ng iyong principal. Is that a correct statement? Siguro po, Your Honor. You think it is because otherwise, you would just probably tell your principal na, ma'am, bakit pa tayo hahanap sa iba at lalayo tayo? Hindi mo na ginawa yon sapagkat alam mo rin, walang gagawang abogado na gusto ng iyong amo. Is that correct? Yes po, Your Honor. Tsaka Okay. yun po yung instruction niya, sumunod lang po ako. Yes, the instruction na sumunod ka. And I wanted to protect your rights dahil sinabi mo, instruction ng amo mo, parang wala kang magawa kung hindi sumunod. Kahit alam mo na parang hindi tama itong gagawin mo. Is that correct? Your Honor, wala pong ganun na inisip ko po na hindi tama. Alam mo tama yung gagawin mo? Kasi inutusan niya lang po ako, Your No, Honor. but this is my question now. If you don't want to answer my previous question, alam mo ba na tama yung gagawin mo na magpapirma, na magpanotaryo sa isang abogado na alam na hindi humaharap yung affiant doon sa abogado at sasabihin ng abogado, subscribe and sworn before me. Hindi ko po alam yun, Your Honor. No, but you know very well na wala yung affiant para pirmahan yung pagnonotaryo na yun. Kaya nga ikaw ay tinawagan ng iyong amo. Yun din ang tanong ko, Senator Joel, Miss Kath, Miss G, alam nyo ba noong araw na yon na wala na sa Pilipinas si Guo Hindi Huaping? po, Your Honor. Ikaw, Miss G, alam nyo ba na wala na dito si Mayor Alice sa Pilipinas nung Hindi araw din na po, yon? Your Honor. Keep on telling the truth, ha? Ngunit alam nyo na espesyal itong pagkakataon na ito. Espesyal, hindi to ordinaryo. Kasi nandun kayo sa dilim, kasi hindi humaharap yung amo ninyo para inotaryo ang isang public document. Alam nyo yun, Miss G, Miss Kat. And ang buong punto kasi ng pagpapanotaryo ay siguraduhin yung pumirma. Ha? Ang abogado places himself or herself on the line para sabing, itong pumirma ay talagang nandirito pa. At alam na po namin na hindi totoo yung pagnotaryo dito. This is already proven. Kaya makakatulong kayo kung sasagot kayo ng makatotohanan. Hindi kontra sa alam na namin, na-prove na namin in earlier hearings. Pakisagot yung tanong ni Senator Joel. Sorry po, Your Honor. Ano po yung... Sorry po. Alam nyo yung espesyal yung arrangement. Alam nyo na espesyal. Kasi kung hindi, kahit kanino pwedeng iutos ni alias Alice Go. Kahit kanino. Pero kayo yung pinagkakatiwalaan kasi kayo yung traveling bodies eh. Kayo yung pinagkakatiwalaan niya na gumawa nitong bagay na ito. Na kahit wala siya, inonotaryo yung dokumento. Alam niyo yun. Para sa amin po, Your Honor, isang empleyado lang po kami. Sumunod lang po kami kung ano po yung instruction sa amin. Regarding naman po doon kung alam po namin, actually po, yung totoo po, hindi po talaga namin alam kung nasan po si ma'am. At kung So hindi nyo rin sigurado na nandito pa siya sa Pilipinas nung araw na yon? wala po talaga kaming alam, Hindi Your kayo Honor. nagtanong? Hindi po, Your Honor. Nung kinausap, nung tinawagan ka sa telepono, I'm sorry, Madam Chair. SP Pro Nung Tempore. tinawagan ka sinasabi mo tinawagan ka ni Alice Go, hindi ka nagtanong kung nasan siya. Hindi po, Your Honor. Bakit? Wala rin po ako sa posisyon para tanongin kung nasan po siya. Pero nung mga araw na iyon, alam nyo ba na naghahanda na siyang umalis? Bago nung mga araw na Hindi iyon? po, Your Honor.
Okay, babalikan po namin kayong dalawa. Pero balikan ko po si Mayor sa mga... Yes, related question from Senator Sherwin. Related question before we veer away from another topic. May mga napuna lang ako, Madam Chair. G, kanina sabi mo na nung nagkita kayo ni Kadante, wala pa sa iyo yung dokumento. Wala pa po, Your Honor. At pinabalik mo saan yung driver mo para kunin yung dokumento? Sa bahay po nila. Kasi ang instruction po, Your Honor, i-meet ko po si Kadante para mag-lunch po. Kasi, apo, So saan nanggaling yung dokumento? sa kanila po, pinakuha po ni Kat sa kanila. So hawak ni Kat yung dokumentong signed. Yes po. Pagdating sa'yo, nakaperma na, Yes diba? po, Your Honor. Opo. Kat, nasa'yo yung signed documents? Yes po, Your Honor. Pinakuha po ni ma'am. Saan nanggaling yung signed documents? Tumawag po siya, Your Honor. Ang sabi po niya, punta daw po ako sa bahay niya, may kukunin po isang brown envelope. Nung Okay. nakuha ko na po yun, nag-message po ako sa kanya kung ano pong gagawin ko doon. Saan bahay yun? Sa QJJ Farm po, yun sa bahay po na mismo. Saan yun? Sa Bamban po. Sa Bamban? Anong barangay? Virgen de los Remedios po. Virgen de los Remedios. Remedios. Opo. Doon mo kinuha. Kanino Yes mo po. kinuha yung dokumento? Nasa drawer po niya, Your Honor, sa room po niya. Nasa drawer lang yung dokumento. So pumasok ka lang sa kwarto niya, kinuha mo lang yung dokumento doon? Yes po. Ganun kasimple lang? Yes po, Your Honor. Yun po yung ano niya. Tapos nung nakuha ko na po at Your Honor, tinanong ko po siya kung ano pong gagawin ko. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page nung affidavit po niya. Okay. Paano ka nakapasok doon? Pinapasok ko lang, may gwardiya ba? May boy? Paano ka nakapasok sa Hindi po nakalock, Your Honor. Walang tao sa bahay? Wala po, Your Honor. Ang tao po sa QJJ Farm is 3 na lang po. So walang tao sa bahay, nakapasok ka sa gate, umakyat ka ng kwarto, binuksan mo yung drawer, nandun yung dokumento. Yes po, yung isang brown envelope po. Instructions yan ni Guo Huaping. Yes po, Your Honor. Kay Guo Huaping, Madam Chair, if I can pursue that Senator Sherwin, with your go happy. permission. Saan nanggaling yung dokumentong yun? Your Honor, yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Na-sign mo yung bago ka umalis. Gawa na ba yung affidavit? Opo, partially, may natapos na po. Pero hindi pa na-file yung case. Opo, hindi pa po na-file. Ay, na-file na po, pero... Hindi Ano ba talaga po? Na-file na or hindi pa na-file? Na-file na po. Hindi pa na-file yung... Kailan mo sinign yung document bago ka Sinayin umalis? ko po yung last page po bago po ako umalis. Umalis ka is first week of July. July 1st week, opo. Bago Pero po wala umalis. pang na-file na case nun. Na-sign ko po yung last page po bago po ako umalis po, Your Honor. Binasa mo ba yung counter affidavit? Regarding po doon sa question po, I invoke my right po. With all due respect, Senator. SP Pro Tempore. Senator Win, Madam Chair, sino nag-prepare ng counter affidavit mo? Lawyer po. Yeah, I know. Sino nga? Law firm? Opo, law firm. Ano yung law firm? At yun sa avisado po. Gana Atienza Avisado Law Offices. So, nung prepare ng lawyers mo to, itong law firm mo to, alam na ng mga lawyers mo na wala ka na rito? Hindi po. What do you mean hindi po? Alam nila na nandito ka? Samantalang wala ka na talaga? Hindi po namin pinag-uusapan. Paano mo napirmahan nito na wala ka? Yung last page po, napirmahan ko po siya bago po ako umalis. Hindi, ang